Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po ay medyo kinakabahan ako. Kasi first time ko humarap sa inyo ngayon dito. Noon ho sinabi sa akin ni Deacon Richie na ako daw ay sishare din ho ng ganito nga, yung giving. So ang nasa isip ko ho, kaya ko kaya, pero sa awa ho ng Diyos, nakatayo naman ako dito, pero hindi ko alam kung makakapagsalita pa ako. Kasi nga ho, itinuring kong hindi ito responsibilidad bilang deacon, kundi isang oportunidad para magsilbi sa ating Diyos. Kaya ho, kung ako may pagkakamali, may kaunting kahinaang magsalita, pero sana ho, ang Diyos ang makakita kung paano natin tanggapin ang oportunidad na ibinibigay sa atin. Kaya ho, unang-una, hindi ko ho kaya ang magturo. Dahil ito ho ay nabasa ko sa sulat ni Santiago o kay James, chapter 3. Gusto ko hong i-share sa inyo. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng masigit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kaya ho, medyo kabado ako dahil alam ho ng mga kasama ko na yung pagpipigil ho sa sarili, medyo nakakalimutan ko eh. Kaya ho, sa amin niya, sa ministry, medyo sinasabi sa akin, madali daw akong magalit. Pero totoo nga ho, minsan mabilis magalit, pero alam ko ho na sa awa ho ng Diyos, bibigyan na tayo ng pagkakataon na makapag-share ho kahit to maliit na bagay. Yun nga ho, ibinigay sa akin ni Deacon Richie na title ay yung giving, which is sa atin ho sa Tagalog ay pagkakawang gawa. Sinasabi nga ho, ano ba ang ibig sabihin ng pagkakawang gawa? Ito ho ay ang paggawa natin o pagbibigay importansya doon sa mga kapatid natin na kawawa. Kaya ho ito'y kawang gawa eh. Hindi ho ito katulad ng pagbibigay natin during Christmas. Naghahanap po tayo ng kapalit. Tinatawag pa nga nating exchange gift. Pero dito ho sa pagkakawang gawa, wala ho itong balik sa atin. Ang magbabalik ho nito sa atin ay ang Diyos. Kaya ho, kung ating iisipin na ang pagtulong natin sa kapwa, ang tutulungan lamang natin ay yung nakatutulong sa atin. Sabi nga ho ng Diyos, ano pang gantimpala ang iyong hinahangad? Sapagkat ang mga tao ngayong ating tinutulungan, wala ho silang kakayanan na magbalik sa atin o magpasalamat man lamang sapagkat ang kanilahong, kumbaga ang kanilang pangangailangan na maibigay natin, diyan ho natin makikita kung paano tayo pagpalain ng Diyos. Naniniwala ho ako doon sa sinabi ni Deacon Richie kanina. Kung kailan tayo walang-wala, doon tayo niya bibigyan ng mga gawain na alam natin ang nangangailangan, lalo tigit ho sa financial. Sabi ko nga ho, nung magdagdag kami ng mga gawain sa STM, kung kailan pa naman ako nawala ng trabaho, saka pa ba ibibigay sa akin to? Pero, nagampanan naman ho namin sa tulong ng aking mga kasama, lalo tigit ho yung sa merchandise namin. Sapagkat napakahirap po magbigay kung ikaw ay wala. Paano mong ibibigay yung wala sa iyo? Subalit dahil nga ako sa pagtutulong-tulong, dahil ho sa pagkakaisa namin, although kami nagbabanggaan din, pero sa totoo lang ho, pagka ho gawain na, nagkakaisa ho kami. Pero bago ho kami matapos sa gawain yan, nandyan ho yung banggaan talaga. Hindi lamang ho banggaan, kundi talaga meron bigayan ng salita na hindi maganda. Pero after that ho, makikita mo na Diyos talaga ang kumikilos eh. Na isa sa katuparan ho na maayos. Kaya kasi nga ho, hindi ho tayo pare-pareho ng pag-uugali.
Kaya hindi ho pare-pareho. Sabi ko nga ho, kung gagawin nating yung ipapasok natin yung pag-enlarge ng ating border. Sinasabi nga ho dito, di ba sinabi ng ating Panginoon, let's go to the other side. Sa pagpunta ho natin sa kabilang ibayo o sa other side nung sinasabi na yan, ang gagawin ho natin dyan, sasakay tayo ng bangka. Sa bangka ho na yan, sinasabi nga, dadaan ang unos, dadaan ang bagyo. Kasama natin ang Diyos. Pero sa bangka ho yan, tingnan ho natin, nakasubok na ba kayong sumakay sa bangka na walang katig? Ngayon ho, yung mga kasama natin dyan, meron ho diyang malikot. Ibig sabihin, baka tataob ang bangka natin eh. Kasi nga ho, hindi tayo pare-pareho ng ugali. Meron ho sa ating medyo pasaway, merong hindi. Pero kung tayo ho'y mamamangka at may malikot sa bangka natin, posible ho ang pagtaob. Pero isipin ho natin, kasama ho natin ang ating Diyos sa paglalakbay na yan sa kabilang ibayo. Sinasabi ko nga ho na nung una, sa prison ministry lang ho ang aming ginagawa. So, nung makita ko ho, tuloy-tuloy naman ho, sinasabi nga na almost 18 years na yata o 15 years kami diyan. Nung umpisa ho nung ibigay sa akin. Hindi naman ho lingid sa kaalaman nating lahat na marami hong gulo ang nangyari sa simbahan. Pero yung ministry ho na yan, ni isang beses ho, hindi ho tumigil yan. Even yung pandemic ho, hindi ho yan tumigil. Kaya nga ho, ang sinasabi ko, kung hindi ito sa Diyos, malamang nawala na ho ito eh. Pero after ho niyan, dadagdagan pa nga ho yung mga gawain namin. Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos. Saka pa ba niya kami pagpapalain nung ako ngay wala ng trabaho? Nung wala ng, kumbaga yung resources ko wala na eh. Yung sinasabi ni Digon. So ang atin nung isipin dito, tingnan natin, paano ba tayo sumunod sa ating Diyos? Paano ba natin siya bigyang importansya sa buhay natin? Hindi naman hulingid sa inyong kalaman na lahat ho naming gawain ay pagbibigay. Pagbibigay ho ng donasyon sa mga PDL sa correctional. Sa House of Sumang, nagdadala ho kami ng yung mga pangangailangan ho na matatanda. Ganun din ho sa Alay Tinapay. Sa Pineda naman ho siguro, meron din pamerienda pero ang importante ho dito, yung pagdadala namin sa kanila ng mabuting balita. Sapagkat nakakapag-share kami sa kanila, although hindi man ho natin sabihin na lahat ay tumatanggap, pero alam ko ho, yung amin hong itinatanim sa lugar na yon, hindi naman ho puro bumagsak sa batuhan o sa kalye o sa madawag na lugar. Meron din hong babagsak dyan sa mabuting lupa. Kaya ho yan ang aming idinadalangin, patuloy na aming, yun ho ang aming pag-asa sa kanila. Kaya ho, kung ano man ho ang ginagawa natin sa buhay, tingnan ho natin yung mga pagpapala na patuloy niya ibinibigay sa atin at sana ho, makapag-share tayo. Sabi nga ho, ito hong ating pagtulong ay pagtulong sa mga kapuspalad. Ano ba ito mga kapuspalad na ito? Ito ho yung mga taong maiksi ang kapalaran. Ibig sabihin ho, hindi ho sila pinalad na katulad natin. Unang-una ho, yung mga street dweller na binibigyan namin ng tinapay. Minsan niya ho, pag inabutan mo, hindi kukuhanin yung grocery. Yung pagkain lang ang kukuhanin. Ibig sabihin, hindi ho ganong kahaba ang kanilang pangunawa o ang kanilang paghahanda sa buhay. Kaya nga ho, masasabi natin na mapalad ho tayo kasi tayo yung nagbibigay. Dahil din ho sa mga bagay na yan, ang makikita rin ho natin, hindi lamang ho yung mga taong iyon ang naging kapuspalad. Maski ho yung mga mayayaman, nagiging kapuspalad din sila eh. Bakit ho? Tulad ho ng mga PDL na mayayaman.
Ibig sabihin, nagkaroon sila ng kakapusan sa kanilang buhay dahil nakagawa sila ng kasamaan. Marami ho diyan, mayayaman, pero kulang sila sa kalayaan. Yun ang kapos sa kanila, ang kalayaan sa buhay. Kaya ho, bagamat tumutulong, yun nga ho, sabi, minsan nahihiya na rin ho akong humarap sa inyo eh. Kasi ho, tuwing na lang akong haharap sa inyo, kami ho ay nanghihingi. Kaya ho, sana ho, pakaisipin ninyo na ang panghihingi namin sa inyo, hindi ho namin yan para sa amin, para ho yan sa kanila. Doon sa mga tunay na taong nangangailangan. Ito ho, doon sa, may share ko dito yung pagiging manggagawa natin. Sino po ba ang mga manggagawa ni Kristo? Sila po yung mga taong isinasakatuparan ang mga tagubilin at utos ng Panginoon na hindi naghihintay ng bayad. Ang tanging hinihintay nila ay ang pangako ni Jesus na siyang kanyang tutuparin tulad ng kanyang ipinangako sa atin sa Mateo 25, verse 34 hanggang 40. Sana ho maging maging isa puso ho natin. Sana ho i-share ko. Pero babasahin ko na rin ho sa inyo para inyo namang wala kasi akong slide na pinrepare eh. Hindi ho ako handa gawa. And although nasabi na ho sa akin, pero ako ho'y galing ng Batangas, galing ako sa bukid, wala namang magamit na kwan doon. Kundi cellphone lang, ito nga, yellow paper lang aking gamit eh. Kaya ho, sabi ko nga kung kailan pa ako naging magbubukid, saka pa ako ginamit sa ganitong pagkakataon. Pero ito, babasahin ko sa inyo yung Matthew 25, verse 34. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain? O nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan sa amin at pinatuloy? O kayo'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kay aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya kung ating titingnan, mga pagbasang ito ang pangako ng Diyos sa mga manggagawa ng Panginoon. Huwag ho tayong aasa na yung ating binigyan ay tatanggap tayo ng pasasalamat o ng acknowledgement man lang. Hindi ho, dahil ang atin hinihintay ay ang pangako ng Diyos sa atin sa aking binasang ito. Kaya ho, kung tayo man, sinabi ko nga ho, medyo isama ko na rin yung enlarging our borders. Sabi ko nga ho sa aming ministry, medyo ho, hindi na ho kami bumabata. Kami ho ay nadagdagan ng 2. Actually ho, last year yon o 2 years ago yata. Ang nadagdag ho sa amin, 2 rin. Ayan ho, nandiyan ho si Father at si Ma'am Tess. Kaya ho, ngayon nagpapasalamat ho ako sa project ng youth. Doon sa immersion nila, meron na ho kami natanggap na 5 yata ho, 5. Si Nasser, si Alisa, si Ivan, saka si Gabe, saka ho si Eunice. Sana ho, ito ang dinadalangin namin, sana naman ay bilang paglago ng aming gawaing ito, meron naman mga batang sasalo sa amin sapagkat alam ho namin na ang unang-una ho sa nagiging
suliranin ng aming ministry, totoo lamang ho, ay ang health ho. Yun ang kalusugan. Sapagkat hindi ho kami bumabata. Marami na ho sa amin ang senior. At nangangailangan ho kami ng mga papalit sa amin o ahalili. Kaya ho ang aming dalangin, unang-una sa mga naririto, ay sana ipagpatuloy natin ang gawain ito sapagkat alam natin ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi ho ito na ba, kumbaga, ang pangako hong ito ng Diyos, kailanman ho hindi ito mawawala o ni isang salita na kanyang sinabi, hindi ho ito napapalitan o nawawalang halaga. Kaya ho, sana patuloy ho tayo maglingkod sa Diyos sapagkat alam mo natin, ang Kwaresma hong ito, hindi lamang ho Kwaresma sapagkat araw-araw ho sana isa katuparan natin kung ano yung kanyang mga tagubilin sa bawat isa sa atin.